So, ito yung last 3 videos na na-record ko para kay Black. Itong first video is yung nagpabili ako ng fried chicken para sa pagkain niya kasi ayaw niya kumain. So, akala ko naglalandi lang kasi usually ganun talaga siya. Pero, kumain pa siya dito. Ito yung last na full meal niya ng fried chicken. Nagpabili ako ng fried chicken para lang sa kanya. Kasi lahat kumain na maliban sa kanya. So, kinain niya yung 100 pesos na fried chicken. Tinanggalan ko na ng yung buto. May konting natira dun sa sa fried chicken na yan. Pero hindi siya matigas na buto. Tapos yung iba binigay ko sa ibang alaga ko para makatikim din sila ng fried chicken ng araw na yon. Pero pinakamaraming nakain dyan si Black kasi para sa kanya talaga yun eh. Nakakain na siya dyan. Yung pang-last na yung binigay ko sa kanya. Tapos yun, binigyan ko yung mga bunso. After nyan, kumain din sila ulit. So, ayan, medyo inuubo-ubo pa rin ako. Naunang magkasakit si Black bago ako. So, isabihin may trangkaso na siya bago pa ako katrangkaso. Etong second video, kuha to kahapon ng madaling araw. So, akala ko dito matetegi na siya. So, yan. After ko siyang iayos, kinakausap ko siya dyan. Para hanggat buhay siya, naririnig niya ako na mahal ko siya. Sa tagal na pinagsamahan namin, naging happy naman ako sa pag-aalaga ko sa kanya kahit napakakulit niya at maingay pag oras ng pagkain. Okay lang yun kasi aso siya eh. Sa 15 years, naging napaka mabait naman si Blackie. May pagkakataon na nakakagat niya ako pero hindi niya yung sinasadya. Pero okay lang. So yan, kinakausap ko na siya dyan. Alam ko naririnig niya ako. After ko siyang kausapin, pumuti pa yung kalagayan niya eh. Kumain pa siya ng kaunti. Tapos napainom ko pa siya ng dextrose powder. Mayat maya yun. Every hour, binibigyan ko siya ng dextrose powder sa water. Tapos, yung gamot, SMP. So, yan. So, tumigil yung paghingal niya dyan. Yung kinakausap ko siya, nakikinig lang talaga siya. So, akala ko magiging okay na siya. Kasi nga, nakatayo pa siya eh. So, pinaasa niya lang pala ako na magiging okay na siya. So, bago mag 9 o'clock or 10 o'clock kanina, namatay na siya. Namatay na si Black. So, ganun nga, kailangan lang tanggapin. Mas masakit pa to dun sa mga heartbreaks. Kasi sila yung mga nakasama mo na matagal. Pero never kang iniwan. Never kang ginudge. Never kang ginamit. Hanggang dulo,
mahal ka. Sa 15 years, alam ko si Black, naalagaan ko siya ng maayos. Hindi madali kasi siyam sila. Pero alam ko hindi ako nagkulang sa kahit na sino sa kanila. Lahat sila pantay-pantay yung pagbigay ko. So, Black, kung sakali man na makita tayo sa Rainbow Bridge, kapag si Mami din, sasalubungin niyo ko dyan. Antayin niyo si Mami. Hanggat kaya ko, walang maiiwan. Lahat tayo sama-sama dyan. Mag-play tayo ng walang katapusan. Yung malayang malaya, yung hindi kayo nakatali. Kasi yung nalipatan natin, hindi kayo pwedeng nakakawala eh. So dito, 9 or 10 na to ng gabi ngayon. Nakita ko na lang siya, hindi na humihinga. Pero bago ako mag-start ng trabaho, humihinga pa siya. Malalim pa yung paghinga niya, kaya akala ko magiging okay na siya. So, kanina na naglilinis ako, pinagpa-pray ko, sana Lord, kung kukunin mo siya, yung tahimik mo siyang kunin. At dinidig naman ni Lord yung prayers kasi akala ko lang talaga natutulog siya. Not unlike kahapon, talagang maingay siya sa paghinga niya, pero eto, so pagkawala niya, tahimik lang siya. So ayun si Yafa, sinusubukan ako i-comfort. So, ito yung masakit sa pag-aalaga ng aso, ng pusa, o kahit anong pets. Yung paghihiwalay. One day makikita-kita tayo. Gusto ko pag nakikita tayo ulit, Black, tayo ng mga bunso, mga baloncho, sama-sama tayo dyan, magpe-play lahat tayo. Alam ko gusto mo mag-play palagi. At kakain ka ng marami. Walang katapusan. I love you, Black. Mahal na mahal ka ni Mami. Alam ko narinig mo yon. Kahapon ko pa yung sinasabi sa'yo. At alam ko nakikinig ka palagi. You're a very good boy. Lucky. Mahal ka ni Mami. Mahal kayo ni Mami. Una-una lang tayo, ha. Basta magkikita tayo.